Kung totoong mahal mo ako, hindi mo ako ipapahamak, pati na ang mga tao sa paligid ko. Kung ganon, sabay ko na kayong papatayin ng garapata mong kaibigan! Hindi kita tatantanan hanggang sa mapatunayan kong hindi ka aswang! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Gaano kahalaga ang alamin ng isang tao ang totoong pagkatao ng kanyang sinisinta? Gaano katagal dapat kilalanin bago mo ito ayaing pakasal o bigyan ng matamis mong oo? Para sa iba, hindi ito mahalaga. Pero para sa akin, responsibilidad ng isang tao na kilalanin ng husto ang kanyang kapareha bago lumagay sa tahimik. Mahirap na kasi, sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng Sitio Pangil, Sitio Bangungot at Kwentong Takipsilim. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Risa, 45 years old at tubong Batangas. Dito na po ako lumaki at nagkapamilya. Isa po ako sa pinakamasugid ninyong taga-subaybay, lalo na napakahilig ko talaga sa mga kwentong multo at aswang. Noong 2015, araw ng mga patay noon nang napagpasyahan namin ng asawa ko at mga kapatid na magkaroon ng isang family reunion. Magmula kasi noong nag-asawa ako ay masyado na akong naging abala sa aking sariling pamilya at maliit na negosyo. Kaya nawalan na ako ng oras sa ibang mga kamag-anak ko. Eksakto rin kasi noon na umuwi ang kuya ko mula Canada. Kaya naman pinilit na naming ituloy ang family reunion na dati pang nauudlot. At ang pinaka-aabangan naming bisita noon ay ang pinakamamahal naming si Lolo Pedring. Siya na lamang ang natitirang kapatid ng lolo namin na ama ni Papa. Nasa 71 years old na siya noon at galing pa siya ng Quezon kung saan na siya nakatira noon sa lupang pagmamayari ng pinsan namin. Subalit tubong Rojas sa Panay Island talaga ang aming angkan. Tuwang-tuwa kami nang dumating sila. Hindi mahahalata sa mga kilos at pananalita ni Lolo na 71 years old na siya. Kumain kami at nang sumapit ang gabi ay napagkatuwaan naming magpipinsan na magkwentuhan ng mga kwentong katatakutan. Halloween naman kasi noon. Isa-isang nagkwento ang mga kapatid ko at mga pinsan. Pero natigilan ang lahat nang biglang nagpresenta si Lolo Pedring na magbahagi ng kanyang kwento. Pero bago siya nagsimula ay sinabi niya na sa amin na lahat ng sasabihin niya ay pawang galing lamang sa sarili niyang karanasan. Nasa amin na raw kung maniniwala kami sa kanya o hindi. At ang kwento niyang yun ay nais ko pong ibahagi sa liham na ito. Isang kwento ng pag-ibig na ginawang trahedya ng isang aswang. At ikikwento ko ito sa paraan kung paano ito ibinahagi sa amin ni Lolo Pedring. Sa tingin ko po kasi mas magiging kapanapanabik itong pakinggan kung parang siya mismo ang nagkikwento sa inyo. At ito na po ang kanyang kwento. Wancho, narinig mo yun? Ang alin? Bakit namumutla ka? Anong meron? Pakinggan mo ng maigi. Narinig mo? Oo. Ano yun? Naku po. Anong tunog na yun? Aba, hindi ko rin alam. Sino yan? 10 oras na ng gabi. Kung nakainom ka, umuwi ka na lang sa inyo. Asong yata yung Petri. Anong gagawin natin? Paano namang magkakaaswang rito? At saka bakit tayo ang inaaswang? Hindi ko alam. Pero ano pa bang nilalang ang gagawa niya sa atin? Kunin mo yung itak. Dali. Baka makapasok yan. Eto, kukuha naman ako ng pansaboy na asin. Sige. Siguraduhin mo na kasara lahat ng bintana at pinto. At huwag kang magtatangkang lumabas. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako nasisiraan ng bait. Babalik ako. Babalikan kita.
Sino babalikan mo? Huwag ka nang babalik! Papatayin ka namin! Sa ibang lugar ka na lang magkalat ng salot, demonyo! 1965, unti-unti nang nakakabangon ang Pilipinas noon mula sa pagkakalugmok. Nararamdaman na ng mga tao kahit ng mga magsasaka ang mas maayos na buhay. Subalit kahit ganoon ay marami pa ring salat ang pamumuhay noon, lalo na sa mga probinsya. Pangangahoy ang hanap buhay namin noon. Maaga akong namulat sa pagbabanat ng buto. Subalit ni minsan ay hindi ko isinisi sa aking mga magulang ang aming pagiging mahirap. Sa halip ginawa ko ang lahat para makatulong at mapaaral pa nga ang aking mga kapatid kahit hanggang elementarya man lang. Ang mahalaga ay makatungtong man lang sila ng paaralan. Kasama ko noon ang matalik kong kaibigan at kuya-kuyahan na si Juancho. Isang matangkad at matipunong lalaki na may lahing Amerikano. Anak kasi siya ng kanyang nanay sa isang sundalong banyaga. Siya ang naging kalaro ko noon habang lumalaki. Naging magkaklase kami dahil huli na siyang nagsimulang pumasok sa eskwela. At palagi niya akong isinasama sa mga lakad niya. Mas madalas pa nga kaming mapagkamalang magkapatid kaysa sa tunay kong mga kapatid. Lagpas 10 taon ang edad namin, subalit parang magkaedad lang kami kung mag-usap. Ayaw na ayaw kasi niyang ginagamitan ko siya ng po at opo. Pakiramdam daw niya kasi ay napakatanda na niya. Ni kuya nga ayaw niyang magpatawag, kaya naman nakasanayan ko nang kausapin siya na parang normal na kaibigan lang. Maraming nagkakagulong mga babae sa kanya, subalit hindi na pinapansin ang mga ito. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang may ipakilala siyang isang kakaibang dalaga sa akin. Ano, Petring? Ayos ba yung bago kong kasintahan? Oo. Maganda. Makinis. At mukhang mabait. Pero wala ka bang napapansin kakaiba sa kanya? O nararamdaman man lang? Anong ibig mong sabihin? Teka, bakit tumataas ang boses mo? Parang pinalalabas mo na masamang tao si Limpay. Wala akong sinabing ganyan. Tinanong lang kita kung may napapansin kang kakaiba sa kanya. Palagi kasi siyang sa lupa nakatingin kapag nakikipag-usap. Sa'yo lang yun. Dahil likas siyang mahiyain. At saka, ano bang problema mo doon? Wala. Wala naman pala eh. Aba, ba't talagang sinisigawan mo ko nang dahil sa kanya? Kailan mo lang nakilalang dalagang yon at bilib na bilib ka na kaagad? At sana, hindi mo na lang ako tinanong. Di sana rin. Inayos mo yung sagot mo. At saka oo, hangang-hanga ako sa kanya. Dahil pakakasalan ko siya. Mahal ko si Liva at siya ang magiging asawa ko. Oy, di sige. Wala naman akong problema dun eh. Ang sabihin mo, inggit ka lang. Wala ka kasing kasintahan. Ha? Anong sinasabi mo? Ano problema mo, Juancho? Bitawan mong kwelyo ko! Huwag mong pagsasalitaan si Limpa ng masama, ha? Sasamain ka sa akin! Nagulat ako sa naging reaksyon ni Juancho ng mga oras na yon. Kadalasan kasi ay mahinahon ito at madaling kausapin. Yun ang unang beses na pinagtaasan niya ako ng boses. Kaya magmula noon ay hindi na ako nagbanggit ng kahit anong negatibo tungkol sa kasintahan niya. Subalit hindi ako tumigil sa pagmamatsyag sa babaeng yun. Iba talaga ang pakiramdam ko kapag malapit ako rito. Para bang bumabaliktad ang aking sikmuran na hindi ko mawari. May mga araw na pinupuntahan nito si Juancho sa trabaho at nagdadala ng pagkain. Ngunit napansin ko na nagpupunta lamang ito kapag hindi maaraw, kapag makulimlim ang panahon o kaya ay maulan. Hindi rin niya hinahayaang mamigay si Juancho ng ulam. Binabantayan niya ito hanggang matapos at inuuwi ang tira kung mayroon. Hindi ko talaga alam noon kung anong nakita ng kaibigan ko sa babaeng yon at patay na patay siya dito. Pinagmasdan ko rin ang mga tingin nito at kagaya ng una kong napansin dito ay hindi talaga ito tumitingin ng diretso sa kausap. Lagi itong nakatingin sa ibaba at tila
nahihiya. Laging masasarap ang ulam na karne ang dinadala nito kay Juancho. Isa pa yun sa pinagtataka ko. Pagbabantay lamang ng isang maliit na tindahan sa bayan ang trabaho ni Nympha at 3 beses sa isang linggo lamang ito kung pumasok. Kaya hindi ko maisip kung saan ito kumukuha ng panggasto sa pagluluto ng masarap na pagkain. Pero kahit kapansin-pansin naman ang mga yon, tila hindi yun nakikita ni Juancho na palaging abot tenga ang ngiti kapag nariyan ang kasintahan. Pedring, samahan mo naman kami mamaya. Saan? Nino? Kayo ni Nympha? Hindi, kami nila nanay at tatay. Mamamanhi ka na sana ako kina Nympha. Ha? Eh, ba't kasama ako? Alam mo namang, kapatid na ang turing ko sa iyo. Kaya gusto ko rin naroon ka. Lalo na kapag tinanggap na ni Nympha ang alok ko sa kanya. Ayaw mo ba? Hindi naman. Sige, sama ako, pero sigurado ka na ba dyan? Kasal ang pinag-uusapan natin dito. Oo naman. Wala na akong hahanapin pa kay Nympha. Maganda, maalaga, mapagmahal, mahinhin, at higit sa lahat, masarap magluto. Isa pa, hindi ko alam pero talagang ramdam ko na mahal niya ako. Pero Juancho, kakakilala mo pa lang sa kanya. Wala pa ang 2 buwan ng mugmula nang maging kayo. Pagtatalunan na naman ba natin ito, Pedri? Ay nako, bahala ka. Buhay mo yan. Susuportahan na lang kita. Wala na akong nagawa para pigilan ang aking kaibigan. Noong gabing yun, kasama ng tatay ni Juancho ay tinungo namin ang bahay ni Nympha para mamanhikan. Sa kabilang baryo pa pala ito nakatira. Ayoko pa ngang sumama noon pero ayoko ring mas magtampo ang aking kaibigan. Ngunit pagdating pa lamang namin sa bakuran ng dalag ay kaagad nang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok at bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Para bang may nagsasabi sa akin na umalis na sa lugar na yun. Noon pa man, malakas na ang aking pakiramdam sa mga kakaibang bagay. Subalit noong mga oras lamang na iyon talaga ako nakadama ng ganoong klaseng kilabot. Wala kaming dinatnan sa bahay na yon maliban kay Nympha. Ayon kasi rito ay pareho ng patay ang kanyang mga magulang. Mayroon di umano itong nakatatandang kapatid na babae, subalit nasa Maynila na di umano ito ng mga panahong iyon. Naghanda noon ang mga magulang ni Juancho ng litsyong manok at ilang mga putahe. Lahat yun ay masasarap at talagang pinaghirapan ng ama at ina ng aking kaibigan. Subalit ni isang subo sa mga ulam na yun ay hindi man lang tumikim si Nympha. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa babaeng yun. Pinagmasdan ko ng maigi ang mga kilos niya. Nang biglang magtagpo ang aming mga mata, bigla akong natigilan at nanigas sa aking kinauupuan. Itim na itim kasi ang namimilog na mga mata nito na parabang binabalatan ako ng buhay. Biglang kumulo ang aking sikmura. Napatakbo ako, ngunit bago pa ako makalabas ng bahay ay hindi ko na napigilang ilabas ang mga nakain ko. Pedring, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Bigla na lamang ako nahilo at nasuka. Hanggang ngayon nga ay nanghihina ako. Edo, Pedring, inumin mo. Mabisa yan sa sakit ng tiyan. Baka nalamigan ka lang o kaya naparami ang kain mo. Hindi na. Salamat na lamang. Isa paano ba yan? Kape? Itim na itim ah. Katas ito ng mga halamang gamot. Mahusay itong lunas sa mga problema sa sikmura. Madalas kasi ako makaranas ng mga ganon eh. Hindi na lang. Medyo bumuti-buti naman na ang pakiramdam ko. Ano ka ba, Pedring? Tinutulungan ka na nga ni Nympha eh. Isa ayaw ko niyan eh. Ikaw kaya uminom. Bahala ka na nga. Eto na lang, Pedring, tubig. Uminom ka na lamang ng tubig. Huwag mong sabihin, pati yan. Hindi mo tatanggapin. Alam kong ayaw mo kay Nympha, pero huwag mo naman siyang bastusin ng ganyan. Tumataas na naman ang boses ni Juancho. Ayokong mag-away na naman kami, subalit ayaw ko talagang tumanggap ng kahit ano
mula kay Nympha. Malakas ang kutob ko na si Nympha ang may gawa ng aking pagsusuka. Kaya sinadya kong tabigin ang tubig na yon. Napasigaw si Nympha sa gulat. Humingi na lamang ko ng paumanhin at hindi na ako umimik pagkatapos noon. Babalik na sana ako sa pagkakaupo nang muli akong masuka. Subalit matapos yun ay bumuti naman na ang pakiramdam ko. Naupo ako sa sulok at hindi na nagsalita. Hanggang sa mapagkasunduan nila ang araw ng kanilang kasal. Matapos ang pamamanhikang yun ay umalis na kami. Hindi na ako lumingon pa sa takot na makita kong muli ang nakakatakot na mga mata ni Nympha. Nang makalagpas kami doon ay agad naman akong kinumpronta ni Juancho. Kung ayaw ko raw kay Nympha ay ayos lang sa kanya, pero sana raw igalang ko na lang ang desisyon niya. Hindi ako umimik sa sinabi niyang yun. Pagkatapos ay nagsabi na siyang hindi muna siya uuwi sa tinitirhan namin malapit sa trabaho. Malalim na ang gabi nang makarating ako sa aming munting bahay. Wala pa kaming kuryente sa gawing yon, kaya naman gasera ang nagsisilbing ilaw ko noon. Sinindihan ko yon. Pagkatapos ay naghilamos na ako at naghanda na para matulog. Nang biglang makarinig ako ng mahinang pagtawa ng isang babae sa labas. Kagayang-kagaya yun noong narinig namin nung nakaraang araw. Pinakiramdaman ko yun. Ngunit nang mawala yun at hindi ko na muling narinig ay isinisi ko na lamang yun sa pagod at antok. Subalit, muli ko iyong narinig. Hindi ko yun pinansin noong una, subalit nangilabot ako nang mapansin kong tila papalapit na ang pagtawa na yun sa akin. Magsisindi pa sana ako ng ibang ilaw nang biglang may kumatok sa pintuan. Sino yan? Juancho? Akala ko ba hindi ka uuwi? Hoy! Sino ba yan? Kapag hindi ka nagsalita, hahagarin kita ng ita. Subalit, walang sumagot sa akin. Lalong lumakas ang katok at pakiramdam ko ay masisira na ang pinto. Kaya naman kinuha ko na ang itak at inabangan ko kung sino man ang papasok mula doon. Subalit biglang tumigil ang pagkatok. Pagkatapos mula sa pinto ay narinig ko ang pagkiskis ng tila matatalas na bagay sa aming dingding. Napangiwi ako ng dahil sa tunog na yon. Nakakangilo at napakasakit sa ulo. Naglakad ang tunog na yon papunta sa gawing kanan ng bahay at tumigil lamang sa bintanang malapit sa aking higaan. Dali-dali akong kumilos at nagsindi ng isa pang gasera pagkatapos ay hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa aking taga. Tinitigan ko ang nakasaradong bintana. Inaabangan kung ano ang lalabas doon. At nang hilakbot ako nang mapansing may kung anong pumapasok sa mga siwang noon. Pinagmasdan ko yun na maigi at lalo akong nilamon ng takot nang mapagtantong buhok ang mga yon. Gumagapang ang mga yon na parang mga alambre at may sariling mga buhay. Pagkatapos ay sinundan yun ng nakasusulasok na amoy na nakapagpaduwal sa akin. Napatakip ako ng ilong at napaurong. Hindi nagtagal ay nabalot noon ang buong bintana. Sino kang halimaw ka? Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang matakot. Mabait naman ako. At narito lamang ako para bigyan ka ng babala. Nympha? Hindi! Sino yon? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ikaw si Nympha! Bakit hindi ka lumabas para makita mo kung sino ako? Huwag kang mapagbintang, Ginoo. Narito lamang ako para magbigay ng babala. Tandaan mo, may mga bagay na hindi mo na dapat panghimasukan pa. Ipagpatuloy mong ginagawa mo at mapapahama ka. Sinisigurado ko sa'yo yan. Uubusin ko maging ang mga litid mo. Nang marinig yun, nangatog ang aking buong katawan. Biglang umalog ng malakas ang takip ng bintana. Nilabanan ko ang aking takot. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay tumakbo ako para kumuha ng asin. Isinaboy ko yun sa bintana, ngunit tinawanan lamang ako ng demonyong nasa labas. Muli siyang nagbanta na papatayin ako kapag hindi pa ako tumigil sa mga ginagawa ko. Pagkatapos noon ay unti-unting nawala ang mga buhok sa paligid ng bintana.
Nawala na rin ang nakapanghihilakbot na presensya at napakabahong amoy ng nilalang na yon. Noong gabing yun ay hindi ako nakatulog ng maayos. Pagod na pagod ako noon, subalit nang dahil sa takot na balikan ako ng aswang na yon ay hindi ko man lang nagawang ipikit ang mga mata ko. Hindi na rin ako nakapasok kinabukasan dahil biglang sumama muli ang sikmura ko. At noong hapon ay nagising na lamang ako sa lamesa na masakit ang likod. Doon na pala ko inabot ng antok at nakayukong nakatulog. Pedring, nariyan ka ba? Si Juancho to. Sandali, nariyan na. Oh, anong nangyari? At hindi ka nakapasok? Masama pa rin ang tiyan mo? Hindi naman na. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin kong inatake ako ng isang aswang kagabi? Aswang? Oo, pakiramdam ko. Yun yung aswang na nananakot rin sa atin noong nakaraang buwan ba yun? Basta, yun. Natandaan mo naman siguro. Oo. Ibig sabihin, bumalik yun dito? Oo, lumusot pa nga sa mga siwang ng bintana yung buhok ng aswang. Nakakatakot kung alam mo lang. Kung gayon, totoo rin yung sinasabi ng mga tao sa bayan tungkol sa gumagalang amamarang. Amamarang? Oo. Hindi mo pa natatandaan yung mga kwento ng lolo ko noon? May mga amamarang daw talaga rito noong araw. Yung mga aswang na humahaba at tumutulis ang mga buhok. Tapos pumapasok raw ang buhok noon sa ilong, bibig at tainga ng kanilang biktima. Oo, tama. Pero matagal na raw yun ah. Ubus na raw ang lahi ng mga amamarang dito. Ay nako, kahit ano pa yon, dapat masugpo yon. Sige, dito na muna ako tutuloy ulit para may kasama ka. Sila tatay naman na raw ang bahala sa mga kailangan sa kasal. Sabihin na rin natin sa baryo ang nangyari sa'yo kagabi. Hindi ka nagalit? Hindi naman talaga ako galit. Pasensya ka na rin ha. Mahal na mahal ko lang talaga si Nipa na hindi ko rin alam. Nainis ako bigla kapag may nangyayaring negatibo sa kanya. Pinuntahan namin ang pinuno ng aming baryo matapos ang usapang yun. Ikinuwento ko sa kanyang lahat at positibo niyang sinabi sa amin na mayroon ding ganoong karanasan ng isa sa mga kabaryo namin mga 2 linggo na ang nakalilipas. Kaya naman magtatalaga na raw siya ng mga taong roronda sa aming baryo sa gabi. Lumipas ang mga araw at sumapit na ang kasal nila Juancho at Nympha. Iilan lamang ang pumunta. Bukod sa pamilya ko at ilang kamag-anak ni Juancho ay wala na. Hindi raw kasi kinaya ng ate ni Nympha na makapunta dahil gahol na sa oras at malayo. Ganoon din ang iba nitong mga kamag-anak. Muli ay maraming inilutong putahe. Subalit na isang subo ay hindi kumain itong si Nympha. Sinita ito ng isa sa mga tiyahin ni Juancho, subalit nagdahilan lamang ito na busog pa at nang dahil doon ay napagkamalan pang buntis at naglilihi. Kaagad naman iyong pinabulaanan ni Juancho lalo na't wala pa raw nangyayari sa kanilang dalawa. Napatingin sa akin si Nympha, ngunit nang magtagpo ang aming mga mata ay kaagad akong umiwas. Itim na naman kasi yun at hindi ko alam kung bakit nanlilisik ang mga iyon sa akin. Natapos na lamang ang kainang yun at ni minsan hindi na ako sumulyap pa kay Nympha. Matapos ang kasal ay umalis sila Juancho para sa kanilang pulot gata. At matapos ang 2 linggo, bumalik ang aking kaibigan sa bahay na aming tinutuluyan. At kaagad kong napansin ang kakaibang pagbabago sa kanya. Lalong-lalo na sa kanyang pag-uugali. Ano ba naman yan, Pedring? Bakit panis na itong sinaing mo? Kagabi pa kasi yan. Hindi ako nakapagsaing kanina dahil tinanghali ako ng gising. Bakit pa galit na galit ka? Alam mo namang darating ako, hindi ba? Unang-una sa lahat, Juancho, may asawa ka na. Kaya hindi ka na dito nakatira. Umuwi ka sa asawa mo at doon ka maghanap ng sinaing. Pagod ako galing sa trabaho at hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang inaasal mo. Ganon? Dahil kasal na ako, hindi na ako taga rito, ganon ba? Ha? Subukan mong itaob yan.
Sinasabi ko sa iyo, Wancho, kung nasisiraan ka ng bait, umalis ka na lang. O yan. Ano? Anong gagawin mo? Aba, at talagang... Sa sobrang inis ko sa kanya ay hinugot ko ang itak ko at sinigawan ko siyang lumayas na bago pa magdilim ang paningin ko. Yun na lamang ang naging reaksyon ko dahil nasira na ang ilang mga gamit ko sa bahay. Nagkalat na rin ang kanin sa sahig at nabungi pa ang takip ng kaldero. Tinadyakan niya ang lamesa pagkatapos ay padabog siyang lumabas at nagbantang hindi na babalik pa doon. Isang bagay na ginatungan ko rin naman ng dahil sa galit ko sa kanya ng mga oras na yon. Hindi na siya nagpakita sa trabaho noong hapong yon. Bumalik na lamang siya kinabukasan. Buong akala ko noon ay kumalma na siya, subalit iba talaga ang dating niya. Palaging salubong ang kanyang mga kilay at malalim ang paghinga. Pati ang iba naming mga kasamahan ay nakaaway na niya. Hindi ko na makita ang mabait, mahinahon at masayahing Wancho na kilala ko. Parang ibang tao na siya nang bumalik. Ano? Yan lang ba ang kaya mo? Ha? Napakahina mo naman pala. Sita ka ng sita na hindi ako nagbubuhat. Eh ikaw nga yung puro utos. Tumayo ka dyan! Tama na yan! Pag nakita pa tayo ni boss, malilintikan pa tayong lahat. Balik na sa trabaho. Isa ka pa! Kailan ka pa nagkaroon karapatang mag-utos rito, ha? Yung mayabang ka na ata eh. Ang baka nakakalimutan mo na pare-pareho lang tayong trabahador dito. Wancho, ayoko ng away. Huwag mo akong simulan. Kilala mo ko. Ha? Oo. Kilala kita. At alam kong puro hangin yung laman ng katawan mo. Makialam merong inggitero. Susuntukin na sana niya ako nang magsitayuan sa likuran ko ang mga kasamahan namin. Napaurong siya pagkatapos ay dinuro niya kami isa-isa. Nanlilisik ang mga mata niya noon at nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ko mawari kung saan nanggagaling ang galit niya. Pinagmumura niya ako matapos noon pagkatapos ay padabog na siyang naglakad papalayo sa amin. Pinagmasdan ko siya habang papalayo at naisip ko na kailangan kong malaman kung bakit nagkaganoon ang kaibigan ko. Noong gabing yun ay naaya ako ng mga katrabaho ko na mag-inom ng kaunti. Hindi naman ako tumanggi lalo na gusto ko rin talagang maglabas ng sama ng loob. Napasarap ang inom namin at hindi namin naiwasang mapag-usapan si Wancho. Maging sila raw ay nagulat sa naging pagbabago nito. Hindi raw nila akalain na ganoon kabilis magbago ang isang tao. Kung hindi raw siguro ako umawat kanina at kung hindi dahil sa akin baka nadala na rin sila ng kanilang galit at napatay ito. Isang bagay na ikinatakot ko naman para sa aking kaibigan. Kaya naman sinabi ko sa mga kasamahan namin na pagpasensyahan na lamang muna si Wancho at kakausapin ko ito. Matapos ang ilang bote ay naghiwa-hiwalay na rin kami. Pauwi na ako noon at dahil sa nagmamadali ay pinili kong dumaan sa kakahuyan para mapabilis. Mabuti na lamang at palagi kong dala ang aking flashlight. Pagpasok ko pa lamang ng kakahuyan, may kakaiba na agad akong naramdaman. Para bang may nagmamasid sa akin. Turo sa akin ng aking ama noon na huwag magpapadala sa takot sa ganoong sitwasyon. Lalo lang daw kasing lalakas ang kung anumang naroon sa paligid. Nagtayuan na ang mga balahibo ko. Wala na akong pakialam kung nasasagi ako o nagagasgasan ng matatalas na sanga. Nang biglang makarinig ako ng isang malakas at nakakakilabot na atungal. Hindi yun aso at sigurado akong walang leon o tigre sa lugar namin. Natigilan ako at hinanap ko kung saan nanggaling ang tunog. Tinalasan ko ang aking pandinig at mula sa bandang kaliwa ay nakarinig ako ng mga kaluskos. Tatakbo na sana ako nang masundan yun ng pag-iyak ng isang lalaki. Isang pamilyar na boses ng isang lalaki. Dahan-dahan kong pinuntahan ang pinanggalingan ng tunog. Nang mula sa harapan ay biglang may dumamba sa akin na kung ano. Napahiga ako at naipababawan ako ng nilalang na yun. Nagsisigaw ako ngunit walang nakarinig. Sinubukan kong manlaban subalit napakalakas ng nilalang na yun.
Nabitawan ko ang flashlight subalit eksaktong natutok yun sa umatake sa akin at nagimbal ako nang makita kung sino yun. Wancho, Pedring? ano ginagawa mo rito? Ha? Hindi ko alam. Bakit? Bakit ako nasa ibabaw mo? Nag-aaway ba tayo? Ano nangyari? Bakit ako naandito? Ang alam ko, natutulog lang ako kanina. Huminahon ka. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Bakit tuguan niyang bibig mo? Ha? Ano to? Wala naman akong nararamdamang sugat. Kaninong dugo to, Pedring? Anong nangyari? Sandali lang. Huminahon ka. Pumikit ka. Tapos huminga ka ng malalim at ibuga mo yung hangin ng dahan-dahan. Ayan. Ngayon isipin mo ulit. Paano ka napunta rito? Hindi ko talaga alam. May masakit ba sa'yo? Gutom na ako. Gusto kong kumain. Sige. Uminahon ka lang. Ihaatid kita sa inyo. Dahan-dahan kong dinampot ang flashlight pagkatapos ay inalalayan ko na siyang tumayo. Hinayaan ko siyang maglakad ng kaunti palayo. Pagkatapos ay saglit kong itinutok ang flashlight sa kung saan siya nakapwesto kanina. Palaisipan pa rin kasi sa akin kung bakit siya naroon. Natigilan ako nang makakita ng dalawang bangkay ng malalaking daga doon. Duguan at halos luray-luray na ang katawan, subalit hindi ako kumibo. Nagpatuloy kami sa paglalakad nang wala akong sinasabing kahit ano tungkol doon. Bagsak ang balikat niyang naglakad at panay ang buntong hininga. Hanggang sa makarating na kami sa bahay nila. Hindi pa man ako tumatawag ay agad-agad nang lumabas ng bahay ang kanyang asawa. Nanlilisik ang mga mata nito at hinila mula sa akin si Wancho. Ni hindi naman na lumingon pa ang aking kaibigan. Nagdiretso lang ito sa bahay at ni hindi man lang ng paalam. Nympha, sandali. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Pakialamero, masamang impluwensya ka sa asawa ko. Ako? O baka ikaw? Ikaw ang masamang impluensya sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Umamin ka na. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Bakit siya nasa kakahuyan ng ganitong oras? At kumakain ng daga? Anong kumakain ng daga? Nagmamahang-mahangan ka pa? Wala akong ginagawa sa kaibigan mo. Hala, sige! Layas! Huwag mong hintaying labasan pa kita ng itak at umabot pa tayo sa sakitan. Aalis ako, Nympha. Pero tandaan mo, hindi kita tatantanan hanggang sa mapatunayan kong hindi ka aswang. Ako? Aswang? Titingnan ko. Titingnan natin. Matapos yun ay mabilis ko nang nilisan ang lugar na yun. Dumaan ako sa mas maliwanag na daanan kahit na may kalayuan. At sa kabutihang palad ay nakarating naman ako ng matiwasay sa amin. Walang nangyaring kakaiba noong gabing yun. Subalit siniguro kong sarado ang lahat ng mga bintana at pinto ng aking kubo. Inilayo ko rin ang higaan ko mula sa bintana. Natatakot ako noon, ngunit nang dahil na rin sa pagod ay nakatulog ako ng maayos. Kinabukasan, dumating si Wancho sa aming kubo. Pinapasok ko siya ngunit hindi ko siya kinibo. May dala siyang kapeng barako at walang sabi-sabing nagpakulo siya noon. Tiningnan ko lamang siya at pinagmasdan. Hindi na sa lubong ang mga kilay niya at hindi na bakas ang galit sa kanyang mukha. Matapos magpakulo ng kape ay nagsali na siya noon sa mga tasa. Salamat kagabi. Kung hindi mo siguro ang nakita, baka kung ano nang nangyari sa akin. Wala yun. Pero sigurado ka bang wala kang nararamdamang kakaiba? Wala naman. Wala. Ang totoo nga niyan mas malakas ako ngayon kaysa noon. Pero Pedring, totoo bang nag-iba ako? Sabi kasi nila tatay, parang hindi na raw ako ang Wancho na kilala nila. Hindi mo ba napapansin ang sarili mo? Hindi. Wancho, kaibigan mo ako at para na tayong magkapatid. Kaya nag-aalala ako sa'yo.
Ngayon gusto ko sanang pakinggan mo muna ako bago ka magalit. Sige, makikinig ako. Kailan ba nagsimula ang lahat ng ito? Hindi ba noong ikinasal kayo? Magmula ba noon? Wala kang napansing kakaiba sa asawa mo? Napapikit siya sa narinig at napahinga ng malalim. Hinampas niya ng malakas ang lamesa dahilan para matapon ang kape sa mga tasa namin at mapatayo ako. Muling nagsalubong ang kanyang mga kilay at padabog siyang lumabas ng bahay. Tinawag ko siya at pinakiusapang makinig muli. Subalit minura lamang niya ako at sinigawang huwag na huwag ko na siyang lalapitan. Napabuntong hininga na lamang ako noon at napaisip kung ano nga ba ang ipinakain ng asawa niya sa kanya para magkaganoon siya. Nagsimula ang trabaho noong araw na yun. Hindi ko na pinansin si Juancho. Hindi na rin naman siya kumibo. At maging mga katrabaho namin ay hindi na siya pinapansin. Natapos na lamang ang araw na yon at ni isang salita, wala kaming narinig mula sa kanya. Sumapit ang gabi at nagsimula ng mga kakaibang tunog sa labas ng aking bahay. Tunog na parang may tumatalon, lumilipad at tumatakbo. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang isang malakas na atungal ng isang malaking halimaw. Ilang beses kong tinangkang sumilip sa siwang ng mga bintana, subalit talagang kinakain ako ng takot tuwing sinusubukan ko. Nagsunod-sunod ang mga gabing yun, naging madalang na rin ang pagpasok ni Juancho sa trabaho. Minsan ay 3 beses na lamang siya sa isang linggo naroon. Nagsimula na rin ang haka-haka at mga kwento tungkol sa gumagalang aswang sa mga baryo at bayan. Pedring, narinig mo ba yung balita? Anong balita? May aswang daw na gumagala dito sa atin ngayon. Alam kong hindi yung bago, pero may inatake raw kagabi sa kabilang baryo. May buntis daw yung babae at pinatay abang natutulog. Ang sabi ng tatay ko, wakwak daw talaga yung buong katawan. Totoo ba? May nakakita po ba sa aswang? Oo, yung kapitbahay noong biktima. Lalaki raw yung aswang. Medyo matangkad, pero hindi raw naaninag ang mukha. Madilim kasi. Sus! Kalukuhan yan. Aswang? Pananakot lang yan. Nagpapaniwala kayo. Teka, bakit ka ba nangingialas sa usapan namin? Hindi ka na makasali rito. Sasali ako sa usapan kung kailan gusto ko, Mang Andoy. Isa pa oras ng trabaho. Ikaw, Pedring, mahilig kang magsaway pero pasimuno ka rin ng pagkonsinti sa mga tamad nating kasamahan. Tumigil ka na, Juancho. Ikaw ang walang respeto. Bakit totoo naman ha? Ang daming gawain, oo. Tapos puro kayo kwento. Nagulat ako nang biglang kumuha ng palakol si Mang Andoy at mabilis na inampas yun kay Juancho. Napasigaw ako. Napatingin sa amin ang iba naming kasamahan, ngunit mas nagimbal kami nang biglang bumagsak ang kalahati ng palakol sa lupa. Nasaluyon ni Juancho bago tumama sa kanya at nagawa yung baliin. Susuntukin na sana niya si Mang Andoy nang tumayo ako at itinulak ko siya papalayo. Umawat na rin ang iba naming kasamahan. Maya-maya pa ay biglang sumigaw ang amo namin na kararating lamang noon. Galit na galit ito sa nasaksihan at nang dahil sa pangyayaring yun ay tuluyan na nitong tinanggal si Juancho sa trabaho. Umusok sa galit ang ilong ni Juancho ng mga oras na yon. Pinagbantaan niya kaming lahat na papatayin at ipapakain ang aming mga karne sa aso. Subalit wala nang pumansin sa kanya. Tumingin pa siya sa akin. Tinitigan ko siya ng may pagkadismaya. Dinuro niya ako, minura bago tuloy ang umalis at umuwi sa kanila. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang mapailing habang pinagmamasdan siyang maglakad papalayo. Maagang natapos ang trabaho namin noong araw na yon. At dahil buong araw kong inisip kung anong nangyayari kay Juancho, ay napagpasyahan kong dalawin siya sa kanila. Kahit na alam kong maaari niya akong awayin o ipagtabuyan pa nga. Hindi ko siya matiis at sigurado akong may ganoon din naman siyang nararamdaman. Pagdating ko sa kanila ay naabutan ko siyang nangunguha ng mga talbos ng kamote sa gilid ng kanilang bahay. Tumanaw ako sa loob ng kanilang kubo ngunit hindi ko nakita doon si Nympha.
Lalapitan ko na sana siya nang maisip kong baka bigla niya akong atakihin at dambahan. Kaya naman tinawag ko na lamang muna siya. O Petring, naparito ka. Juancho, Hindi ako galit. Huwag ka mag-alala. Halika, lumapit ka rito. mabuti naman. Nag-aalala talaga ako sa'yo eh. Kaya pinuntahan na kita kahit alam kong may posibilidad na karnihin mo na ako rito ngayon. Ang totoo, nalilito na ako, Petring. Ano yun? Yung buntis na pinag-usapan niyo kanina ni Mang Andoy. Ako atang may gawa nun. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko masyadong matandaan pero may babaeng paulit-ulit na nagmamakaawa at sumisigaw sa isipan ko. Buntis ang babae yung kagabi. Parang may kung anong gumagalaw sa sikmura ko. Nagutom ako. Kumain ako ng bahaw. Pero isinuka ko. Pagkatapos nun, hindi ko na alam ang nangyari. At pagbalik ko rito, naliligo na ako sa dugo. Petring, isa na nga ata akong ganap na aswang. Juancho, Umiyak siya sa aking harapan. Bakas ko ang takot sa kanyang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Sasabihan ko na sana siya na magpatingin sa doktor o kaya sa isang manggagamot. Subalit biglang sumulpot si Nympha dala ang isang malaking bayong na sinusundan ng mga langaw. Galit nitong pinapasok si Juancho at nang umalma ang kaibigan ko ay nagsimula itong magsisigaw at magtatalak. Wala nang nagawa si Juancho noon kung hindi ang umakyat sa bahay nila at iwan ako doon. Nakokontrol ni Nympha si Juancho. Pero ang tanong, paano? At narito ka na naman? alam mo bang nangyayari sa asawa mo? Ano bang pakialam mo? Kung ano man ang nangyayari sa kanya, sa amin na lang yon. Sa amin na lang yung mag-asawa. At saka isa pa, kaibigan ka lang. Wala kang karapatan at wala kang dahilan para magkunwaring nagmamalasakit sa asawa ko. Alam ko kung anong makabubuti sa kanya, kaya lumayo-layo ka na sa kanya. Aswang ka! At ginagawa mo ring aswang si Juancho! Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo! Juancho! Mahal? Masyado nang nagiging mahirap kausap itong kaibigan mo. Paalisin mo na bago magdilim ang paningin ko. Juancho, sandali! Umalis ka na! Juancho, kanina lang ay... Nang mga oras na yun ay nakita ko kung paanong nagbago ang mukha ng aking kaibigan. Kumapal ang kanyang mga kilay at nakita kong humaba ang kanyang mga pangil. Palapit na siya sa akin nang sinubukan ko siyang pigilan at kausapin, subalit tila hindi niya ako naririnig. Kaya naman para makaiwas ay kumaripas na ako ng takbo, subalit nangako ako sa kanya na babalikan ko siya at tutulungan. Kinabukasan, pumutok ang isang balita tungkol sa isa na namang babaeng nakitang patay sa may niyugan sa kabilang baryo. Nakita di umano ito ng isang lalaki na kukuha lang sana ng niyog. Dali-dali akong tumakbo papunta doon para makita ang bangkay. Eksaktong kararating lang din ng mga otoridad nang makarating ako doon at hindi pa naililigpit ang patay. Nakita ko ang bangkay at nang hilakbot ako nang makita ang kalunos-lunos nitong sinapit. Halos wala na ang tiyan nito. Utol ang kaliwa nitong binti at tapyas na ang kaliwa ng mukha. Ayon din sa mga narinig ko, butas ang bungo ng biktima sa likod at wala na ang utak nito. Nanginig ang aking mga kalamnan sa aking nakita at narinig. Napaurong ako. Naduwal ako at pipigilan ko pa sana ang masuka ng malasahan ko na ang maasim na katas sa aking bibig. Sumuka ako ng sumuka sa gilid. Nang matapos ako ay napasandal ako sa may puno ng nyog. Dinadala na sa sasakyan ng bangkay nang makita ko si Nympha malapit doon. Nakangiti ito habang nakatingin sa isinasakay na bangkay. Tinitigan ko siya. Nang paalis na ang mga pulis ay dahan-dahan na rin siyang umalis sa lugar. Aalis na rin sana ako noon nang bigla siyang lumingon sa akin. Kaagad na nagtagpo ang mga mata namin. Natigilan ako. Ngumisi siya. Nakita kong gumalaw ang mga labi niya ngunit hindi ko naintindihan kung ano ang sinabi niya. Pagkatapos ay kaswal na lamang siyang naglakad papalayo.
Naiwan ako doong pawisan, tulala at hinihingal. May kung ano sa loob ko na nagsasabing siya ang nasa likod ng sinapit ng kawawang biktima. Pero hindi rin nawala sa akin ang isiping maaaring si Juancho ang gumawa noon sa babae. Hindi ako nakapasok noong araw na yon. Nawalan ako ng gana at hindi maalis sa isipan ko ang tingin at hitsura ni Nympha doon sa may niyugan. At tuwing naaalala ko yun ay tumatayo ang mga balahibo sa aking katawan. Pedring, maaari bang pumasok? Juancho. Oo. Pero kung magagalit ka lang din naman, mabuting dyan ka na lang sa labas. Makakasira ka na naman ng gamit eh. Pasensya ka na. Oh, ano nga atin? Napasugod ka. Baka nakabuntot sa'yo si Nympha ah. Hindi. Ang totoo, tinakasan ko siya. Pedring, ako talaga ang aswang. Yung babaeng nakita mo kaninang umaga. Ikaw ang may gawa. Iyata. Hindi ko rin sigurado. Pero nang marinig ko ang balita, parang bumalik sa alaala ko kung ano ang nangyari sa babae niya. Juancho, kailangan mong imbestigahan ang asawa mo. Tapos pumunta tayo sa isang manggagamot. Humingi tayo ng tulong. Pero hindi sinimpa ang dahilan ng pagiging aswang ko. Sigurado ako. Sino? Kanina nakita ko siya doon sa lugar kung saan nakita yung bangkay. Juancho? Mahal? Nasaan ka? Si Nympha. Sige na, lalabas na ako. Babalik na lang ako ulit. Pero teka Juancho, sandali. Noong araw na yon, naisipan kong imbestigahan si Nympha. Kung hindi magawa ng kaibigan kong ibunyag ang sekreto ng kanyang asawa, ako na lang ang gagawa noon para sa kanya. Isa pa, hindi ko na mapapayagang may muli pang mabiktima si Juancho. Pagkaalis niya ay kaagad akong naghasa ng itak. Naghanda rin ako ng supot ng asin at abo. Inilagay ko ang mga yon sa isang bayong at naglagay rin ako doon ng nadikdik na mga bawang. Alam kong delikado ang aking gagawin lalo na kung totoong aswang si Nympha. Ngunit kailangan kong kumilos para sa pinakamatalik kong kaibigan. Bago tuluyang lumubog ang araw ay nagtungo ako sa isang lugar kung saan tanaw ko ang kubo nila Juancho at Nympha. Nakakita ako doon ng malaking puno ng mangga at doon ako umakyat para magtago. Lakasan na lang ng loob. Kailangan ko lang namang makahanap ng ebidensya na aswang talaga si Nympha. Lumipas ang mga oras, tuluyan nang lumubog ang araw noon at nakita kong natulog si Juancho. Si Nympha naman ay lumabas at nagtungo sa bandang gilid ng bahay. Mayroon doong hukay na tinatakpan lamang nito ng mga pawid ng niyog. Binuksan niya yon, tumalon sa doon at nang hilakbot ako nang makita na may bitbit na isang binti ng tao nang lumabas. Inilagay niya iyon sa isang bilao at kaswal na bumalik sa loob ng bahay. Bumaba ako ng puno at humanap ng pwesto kung saan mas makikita ko siya sa kusina. At lalo akong kinilabutan nang makitang pinagtataga niya ang hita na iyon at inilagay sa isang malaking kaldero. Hayop na yan. Sinasabi ko na nga ba? At aswang ang demonya. Naisip kong yun na ang pagkakataon para maipakita ko kay Juancho ang katotohanan. Huminga ako ng malalim, tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob na mayroon ako. Papalusob na ako nang napansin kong lumingon-lingon si Nympha sa paligid, tila may inaamoy at hinahanap. Nagtago ako sa likod ng puno, ngunit hindi nagtagal ay namataan niya ako. Agad na nanlisik ang kanyang mga mata. Nagmamadali siyang naglakad papalapit sa akin, dala ang itak na ginagamit niya sa pagtadtad ng binti ng tao. Bumilis ang aking paghinga at napalunok ako, ngunit nilakasan ko ang loob ko. Naroon ako para sa kaibigan ko at hindi ako maaaring mabigo. Hinugot ko ang aking itak at silalubong ko sa habang sinisigaw ang pangalan ni Juancho. Magtatagpo na kami nang bigla siyang lumundag palusob sa akin. Inundayan niya ako ng taga. Mabuti na lamang at nakailag ako at nakatakbo papalayo. Juancho, gumising ka. Ano yon? Pedring, Nympha. Mahal, ano nangyayari? Yung kaibigan mo, pinagtangkaan akong pagsamantalahan. Sinasabi ko na nga ba? At naiinggit lamang yan sa'yo.
palibasa, Iberhen! Anong sinabi mo? Pedring, anong ginawa mo? Hayop ka, Nympha! Huwag ka magsinungaling! Juancho, alam mong hindi ko yan magagawa. Narito ako para tulungan ka. Para iligtas ka sa halimaw na yan. Tingnan mo to! Kinuha ko ang kaldero at itinaob ko yun sa harapan ni Juancho at nanlaki ang mga mata ng kaibigan ko nang makita ang paa ng tao na naroon. Nasuka siya sa pandidiri at napaupo sa lupa. Nagsisigaw naman si Nympha na ako lamang ang may kagagawan ng lahat ng yun. Siyempre tumutol ako. Pilit kong itinayo si Juancho at hinila ko siya sa hukay sa gilid ng bahay nila. Binuksan ko yun at tumambad sa amin ang isang malalim na hukay. At nakatago doon ang mga balding puno ng nilalangaw na mga laman loob ng tao. Lalong nagngit-ngit sa galit si Nympha. Pinagmumura niya ako at nagsimula na siyang magsisigaw. Dapat talaga itinapon ko ng mga yan! Nabubulok naman na! Hayop ka talaga, Pedring! Sagabal ka sa mga plano ko! Anong ibig sabihin nito, Nympha? Totoo ba? Na isa kang aswang? Na sa iyo ang mga nakakadiring bagay sa hukay na yon? Na ikaw ang dahilan ng pagbabago ko? Oo, Juancho. Mahal, Halimaw ka! Bakit? Bakit mo ginawa sa akin yun? Pinagkatiwalaan kita, minahal kita, Nympha. Paano nagawa mo yun sa akin? mahal din naman kita, Juancho. Sa katunayan, ginawa ko yun dahil mahal na mahal kita. Para maging magkapareho tayo, hindi ba? Maayos na sanang lahat eh. Kung hindi lang dahil sa garapatang to. Pero wag ka mag-alala. Sandali lang to, mahal. Titirisin ko na muna ang isang to. Lalong nanlisik ang mga mata ni Nympha. Umaba ang kanyang buhok. Tumigas ang mga yun at kumorting kapa sa kanyang likuran. Nangitim ang kanyang balat. Unti-unti siyang tumangkad at pagkatapos ay naglabasan ng nagtatalasan niyang mga pangil at kuko. Nanginig ang aking mga tuhod nang makita yun. Napaupo ako sa lupa. Napaurong hanggang sa mapasandal ako sa isang haligi ng bahay nila. Napatingin ako kay Juancho. Nanlaki ang mga mata niya na nakatitig lamang sa kanyang aswang na asawa. Huwag kang mag-alala, mahal. Masarap ang pagkain natin ngayong gabi. At sisiguraduhin kong iluluto ko ng maayos ang laman ng kaibigan mo. Lumusob sa akin si Nympha. Gamit ang kanyang matatalas na kuko ay sinubukan niyang pugutin ang aking ulo. Mabuti na lamang at nagawa ko noong makadapa. Dali-dali akong gumapang bago tumayo at tumakbo palayo sa halimaw. Ngunit nakaramdam ako ng init sa aking pisngi at naramdaman kong tumulo ang dugo mula doon. Tumawa ng malakas si Nympha. Dinilaan niya ang dugo sa kanyang kuko at naglakad papalapit sa akin. Sumigaw ako, umasang may tutulong sa akin subalit walang dumating. Kung hindi ka sana nakialam, wala ka sana sa sitwasyong to, Pedring. Ang totoo, wala naman sa plano kung patayin ka dahil kaibigan ka ni Juancho. Pero ang ginawa mo, ha? Inilagay mo pang sarili mo sa kapahamakan. Huwag mong palabasin, may utang na loob pa ako sa'yo. Ginagawa ko ito para sa kaibigan ko. Sa kaibigan kong itinuring ko ng kapatid. Hindi ko hahayaang maging kagaya mo siya. Ganon ba? Kung ganon, bakit hindi natin hayaang si Juancho ang tumapos sa'yo? Biglang umalingaw-ngaw sa paligid ang isang napakalakas na atungal. Napatingin ako kay Juancho at nang hilakbot ako nang makita ang kanyang anyo. Itim na itim ang kanyang balat. Kumapal ang buhok niya sa mukha at humaba ang kanyang mga pangil. Nanlilisik ang kanyang mga matang pulang-pula at pagkatapos ay walang sabi-sabing lumusob siya sa akin. Kaagad akong napailalim. Sinubukan kong makawala mula sa pagkakahawak niya sa akin subalit napakalakas niya. Nagawa kong makailag sa mga atake niya hanggang sa bigla niya akong sinakal. Juancho, gumising ka! Ako to! Papatayin mo ba ang pinakamatalik mong kaibigan? Hindi ka na nakikilala ng kaibigan mo. Nasa punto na siya ng pagiging ganap na aswang. At wala siyang ibang naririnig kung hindi ang pagkalam ng kanyang sikmura
at ang pagkasabik sa laman at dugo. Wancho! Kumising ka! Pakiusap! Alam ko nariyan ka pa! Alam kong naririnig mo ako! Nagsimula nang magdilim ang aking paningin. Unti-unti na rin nawawala ang aking mga naririnig at lakas. Wala na akong magawa noon kung hindi ang tanggaping yun na ang aking magiging katapusan. Ang mamatay sa kamay ng aking pinakamatalik na kaibigan. Ipinikit ko ang aking mga mata nang may naramdaman akong tumulo sa aking mukha. Pinilit kong dumilat. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking leg at muli akong nakahinga. Doon ay nakita ko si Wancho na umiiyak bago tumayo at umupo sa aking harapan. Unti-unti na ring bumalik sa normal ang kanyang itsura. Anong ibig sabihin ito? Wancho! Mahal! Bakit ka tumigil? Punyata! Nagawa ka pa rin gisingin ang garapatang yan? Sige! Kung hindi mo siya kayang patayin, ako ang gagawa! Nakita kong lalong tumalas muli ang mga kuko ni Nympha. Naglakad siya papalapit sa akin na may galit na mga mata. Gusto kong tumakbo pero hindi ko pa maigalaw ang aking mga katawan ng mga oras na yon. Nagtayuan ang mga buhok ng aswang na yon at nakita kong tumigas ang mga yon na parang alambre. Gumalaw ang mga yon at nang malapit na siya sa akin ay parang buhay na umatake rin ang kanyang matutulis na buhok. Subalit nagulat na lamang ako nang bigla siyang maglaho sa aking harapan pagkatapos ay umalingaw-ngawang malakas niyang sigaw na tila nasasaktan. Pedring, ayos ka lang? Wancho, paanong... Narinig ko ang boses mo. Pasensya ka na at nasa kalikita. Ngayon, maliwanag na sa akin ang lahat. Nabulag lang ako sa kagandahan at mapagkunwaring pag-ibig ni Nympha. Halika, kaya mo bang tumayo? Salamat naman, Wancho. Tatalikuran mo ba ako, Wancho? Paano nang sinumpaan natin? Wancho, mahal na mahal kita. Mahal kita kaya nagawa ko to. Para matanggap mo ako na walang problema. Kung totoong mahal mo ako, hindi mo ako ipapahamak. Pati na ang mga tao sa paligid ko. Ganon ba? Hindi ka na mabola? Kung ganon, sabay ko na kayong papatayin ng garapata mong kaibigan! Lumusob sa amin si Nympha. Napakabilis niya. Itinulak naman ako ni Wancho at sinalubong niya ang kanyang asawa. Nakipagbuno siya rito. Nagawa niyang makapwesto sa likuran nito ngunit biglang gumalaw ang mga buhok nito na siyang nagpaurong sa kanya. Pagkatapos ay natuon sa akin ang mga mata ni Nympha. Umatungal siya ng ubod ng lakas na napatakip ako ng aking tenga. Pagkatapos ay ubod ng bilis siyang lumusob sa akin. Sinubukan ko ng tumakbo subalit inabot ako sa likuran ng kanyang mga kuko. Napahiga ako habang namimilipit sa sakit. Tatapusin na sana niya ako nang biglang may tumagos na itak sa kanyang dibdib. Natigilan siya. Napaluhod at pagkatapos ay sumuka ng dugo. Nakita ko si Wancho sa likuran ng halimaw at ito ang nagtarak ng itak sa halimaw na yon. Hinugot ni Wancho ang itak mula sa katawan ng aswang at pagkatapos ay pumunta siya sa harapan nito. Naghihingalo na si Nympha at unti-unti nang bumabalik ang itsura nito sa normal. Wancho, mahal. Paano mong nagawa sa akin to? Minahal kita, Nympha. Alam mo yan. Ipinaglaban kita sa kaibigan ko at sa mga magulang ko. Pero nagawa mo pa rin akong gawing isang aswang. Patawan. Pero hindi ko hayaang may mabiktima ka pang iba. Mamamatay ako. Pero hindi ang aking espiritu. Nasa iyo ng sumpa ang kapangyarihan ko. Kaya lang naman ninyo ako natalo. Dahil nasa iyo na ang halos lahat ng kapangyarihan ko. Pasalamat ka sa akin at sa lahat ng mga karneng dinuraan ko para maging mas malakas kang aswang. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi magtatagal ang kapangyarihan ito sa akin. Aalisin ko ito sa akin. Ano man ang mangyari. Hindi ako magiging kagaya mo. Talaga ba? Kahit na 2 tao nang pinatay mo? Hayop ka!
Matapos yun ay bumagsak sa lupa ang katawan ni Nympha at kumalat ang dugo nito doon. Itinayo ako ni Juancho. Tinanong niya ako kung kaya ko pang maglakad. Pupunta raw kasi kami sa kanila para humingi ng tulong. Sinabi kong iligpit muna namin ang bangkay ni Nympha dahil baka may iba pang makakita nito at mapasama pa kami. Pero tumutol siya. Malubha kasi ang pagdurugo ng mga sugat ko noon at yun din naman ang dapat naming unahin. Nilapitan ni Juancho ang nakahandusay na babae. Kinuha niya ang kaliwang pulso nito ngunit mabilis rin niyong binitawan. Wala na umanong pulso ang aswang kaya siguradong wala na itong buhay. Binalikan niya ako at inalalayang tumayo. Bakas ko ang lungkot sa kanyang mukha ngunit hindi na ako kumibo ng tungkol doon. Naglalakad na kami palayo doon nang muli siyang tumigil. Bumitaw siya sa akin at pagkatapos ay isinuksok niya ang hawak na itak sa lagayan nito na nasa bewang ko pa rin. Sa oras na maging aswang ko, huwag kang mag-alilangang patayin ako, Pedring. Hindi ko ata magagawa yun, Juancho. Anong sinasabi mo? Iniligtas nga kita eh. Yun na siguro ang huli kong pakiusap sa iyo, Pedring. Ayokong maging katulad ni Nympha. Pakiusap. Mangako ka. Kapag inatake ko ang kahit na sino, patayin mo na ako. Magiging masaya ako kung sa kamay mo ako mamamatay. Hindi ako sumagot sa sinabi niyang yun. Nagpatuloy lang kami sa paglakad, ngunit nang dahil sa dami ng mga sugat at galos na tinamuko, ay natagalan kaming makarating sa kanila. Kaya naman ang tuluyan na siyang nainip ay tumigil siya at ipinasan ako sa kanyang likuran. Hindi naman na ako tumutol pa at talagang napakasakit na rin ang aking katawan. Habang nasa likuran niya ako ay may mga pagkakataon noong naririnig kong nagtutunog halimaw ang paghinga niya. Panay din ang iling niya habang naglalakad kami. Halatang pinaglalabanan niya ang maging isang aswang. Hindi ko na alam kung anong oras na kami nakarating sa kanila. Kumatok siya at pagbukas ng pinto ay kaagad na napasapo ng dibdib ang nanay niya. Nagtalsikan kasi ang dugo ni Nympha sa kanya at humalo na rin ang dugo ko sa mantsa ng kanyang damit. Napatingin sa akin ang nanay niya at lalo itong nanghilakbot nang makitang pura ko galos, sugat at dugo. Napahawak ang matanda sa pintuan at tila babagsak ng alalayan nito ni Juancho. Hindi rin nagtagal ay dumating si Tatay Ambo, ang ama ni Juancho. Kaagad na tumangi si Juancho. Ikinwento niya ang mga nangyari ng detalyado. Napasinghap na lamang ang mga magulang sa kanilang narinig. Subalit hindi nagduda ang mga ito sa kanilang anak. Kaagad nila kaming pinapasok. Pinaligo nila ang anak at binigyan ng damit. Ako naman ay pinaghubad na rin ni Tatay Ambo para mabigyan ng lunas ang aking mga sugat. At habang ginagamot ako ng matanda ay sinabi nito na dapat bukas na bukas ay pumunta kami sa albularyong kilala niya. Mapipigilan raw ng pangontrang naroon sa bahay nila ang pagiging aswang ni Juancho. Pero hindi yon pang matagalan. Sa sobrang pagod ko ng gabing yon ay hindi ko na namalayang nakatulog ako. Pagdilat ko, mataas na ang araw at mag-isa na lamang ako sa bahay nila. Dali-dali akong tumayo, ngunit napaupo akong muli at napaingit ng dahil sa sakit ng katawan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ni Juancho. Kausap niya ang kanyang ama at hindi nagtagal ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Gising ka na pala. Oo. Saan kayo galing? Parang pawis na pawis ka. Masamang balita. Ang alin? Pumunta kami sa bahay. Ililigpit sana namin ang bangkay ni Nympha pero wala ito doon. Wala rin bakas na naging abo ito at nalusaw. Pero patay na siya kagabi. Hindi ba? Sinigurado mo nga yun eh. Hindi ko rin alam. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-ingat. Oo nga pala. Magaya ka na at aalis na tayo. Pupunta tayo sa albularyong kaibigan ni tatay. Hindi na raw tayo dapat magpalipang pa. Pero paano ang bangkay ni Nympha? Kailangan nating mahanap yon sa madaling panahon. Biglang sumabat si Tatay Ambo. Siya na raw ang bahala sa paghahanap sa bangkay ni Nympha. Isasama di umano nito ang ilan sa mga pinsan at tiyuhin ni Juancho sa paghahanap.
Iilan pa lamang daw ang pinagsabihan nila ng sitwasyon, lalo na't hindi mapagkakatiwalaan ang bibig ng iba sa kanilang baryo. Mahirap na raw at baka mabawasan at madagdagan pa ang kwento. Ilang sandali pa ay dumating ang nanay ni Juancho. May dala itong kakanin at suman. Pinakain nila ako at matapos yun ay nagtungo na kami sa sinasabi nilang albularyo. Paglabas ng bahay ko lang nalaman na hapon na. Kaya naman papalubog na ang araw nang makarating kami sa aming pupuntahan. At muli ay ipinaalala sa akin ni Juancho na sa oras na magbagong anyo siya at maging masama, huwag akong mag-atubiling tapusin siya. Isang bagay na hindi ko sinagot ni tinunguan man lang. Kakatok pa lang kami sa bahay ng albularyo nang makarinig kami ng mga kalabog sa loob ng bahay nito. Para bang may mga tumatakbo sa loob noon. May mga nagkakalansingang mga itak. Hindi nagtagal ay bumukas ang dalawang bintana sa magkabilang gilid ng pinto at bahay at mula doon ay tumalon ng dalawang binatilyong walang buhok. At walang ano-anong tinutukan nila kami ng mga pinatulis na kawayan. Bumukas ang pinto at tumambad sa amin ang isang magandang babae na may kayumangging balat. Mahabang buhok na kasing itim ng gabi at naghahaba ang mga pilikmata. Subalit bakas rin sa mga linya sa gilid ng kanyang mga mata na hindi na siya ganoon kabata. Teka sandali, hindi po kami mga kaaway. Hindi po kami pumunta rito para manggulo. Narito kami para humingi ng tulong. Ngunit, aswang ng kasama mo, Ginoo. Dapat siyang patayin. Sandali, makinig muna kayo. Narito kami dahil pinapunta kami ni Mang Ambo. Kaibigan na raw niya ho ang mga albularyong nakatira rito. Mang Ambo, maaaring ang lola ko ang kaibigan niya. Namayapa na ang lola ko 2 buwan na ang nakakalipas. Ako na ang bagong manggagamot dito. Ngayon, anong ginagawa ng isang aswang sa aking teritoryo? Nais naming mawala ang pagiging aswang niya. Tinitigan kami ng albularyo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Juancho. Kaagad na namilipit sa sakit ang kaibigan ko at napaluhod habang sumisigaw. Napailing ang albularyo. Inutusan niya ang 2 kalbong binatilyo na alisin na ang pagkakatutok ng mga kawayan sa amin. At pagkatapos noon ay inanyayahan na niya kami sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok ay agad kong naamoy ang matapang na samyo ng pinaghalong insenso at langis ng nyog. Hindi naman masangsang yun, ngunit nabakas ko kay Juancho na naiilang ito. Nagsimula itong magkamot ng mga braso at lieg at kita rin ang butil-butil na pawis nito sa noo. Pinaupo kami ng albularyong nagpakilalang si Cassandra sa sahig na kawayan. Tinanong niya ang pangalan namin at pagkatapos naming magpakilala, ipinasalaysay niya kay Juancho ang lahat ng detalye magmula ng maging kasintahan nito, si Nympha. Ang totoo, sigurado akong buo na ang sisiw sa loob ng tiyan mo. Maaari mo yang maipasa sa iba kung gusto mong makawala sa sumpang yan. Sisiw? Oo, yun ang sumpa. At nagtataglay ng kapangyarihan na mamahayon sa tiyan ng isang aswa. May iba pa bang paraan? Ayoko na sana may iba pang mabiktima ang sumpang ito. Oo, meron. Pero mapanganib ang paraan na yun. At sa totoo lang, hindi ko pa nakitang ginagawa yun maging ng aking lola. Sa sobrang panganib ng pamamaraang yun, ay wala na atang gumagamit noon. Kaya ho ba ninyong gawin yon? Isa pa, paano mapanganib? Maaaring buhay ang maging kapalit sa pamamaraang yun. Sa tingin ko, ay kaya kong gawin yun. Subalit, hindi ko alam ang magiging resulta nun sa kaibigan mo. Wala na akong pakialam. Gawin mo ang maaring gawin, maalis lamang at tuluyan ang mawala ang sumpang ito. Pero Juancho, Sigurado ka na ba? Wala na makakapigil sa akin. Pedring,
Patawarin mo ako. Pero hindi ko na talaga mapapayagang may maging biktima ulit ako o ang sisiw na ito. Pero baka may iba pang paraan. Patawad, ngunit wala na akong naisip na ibang paraan. Kung nais ninyo, pumunta kayo sa ibang albularyo. Hindi na. Wala nang oras. Nararamdaman kong unti-unting lumalakas ang sisiw sa aking sikmura. Gawin na natin ito. Pakiusap. Sige. Pero, walang sisihan. Kumain muna kayo. Ihahanda ko lang ang mga kakailanganin natin. Sinubukan kong baguhin pa ang isip ni Wancho, subalit wala na akong nagawa. Buo na ang desisyon niya at masakit man para sa akin, ayaw ko ring habang buhay siyang maging isang halimaw. Makalipas ang 2 oras ay bumalik na sa amin ang albularyo. Naglatag ito ng makapal na lubid sa sahig at inihugis yun ng pabilog na kasya lamang ang isang tao. Kumuha siya ng isang timbang asin at ibinudbud yun sa labas ng lubid na nakapahugis bilog. Pagkatapos ay nagtirik ito ng 2 puting kandila sa harapan ng bilog at 2 rin sa likod. Ipinasara niya ang mga bintana at pagkatapos ay lumapit siya sa amin. Tatanungin kita muli. Sigurado ka na ba? Oo. Hindi na magbabago ang isip ko. Ikaw, Pedring, nais kong maunawaan mo na gagawin ko ito dahil ito ang desisyon ng kaibigan mo. Isa pa, tungkulin ko bilang isang albularyo at manggagamot na alisin sa mundong ito ang mga katulad niyang aswang. Opo, naiintindihan ko po. Bigla akong niyakap ng napakahigpit ni Wancho. Nagpasalamat siya at humingi ng tawad. Ganoon din naman ang ginawa ko. Baka kasi yun na ang huling usap naming dalawa. Pagkatapos ay mag-isa na siyang pumasok sa gitna ng bilog. Mas gugustuhin pa raw niyang mamatay na sinusubukang alisin ang sumpa kaysa hayaan na lamang ang sarili na maging isang halimaw. Binilinan ako ni Cassandra na huwag lalapit sa kanila kahit anong mangyari kung ayaw ko raw biglang tumalon sa akin ang sisiw na nasa tiyan ni Wancho. Pagkatapos noon ay pinaluhod at pinadipa niya ang kaibigan ko. Binuklat ni Cassandra ang isang librito at kaagad naramdaman sa loob ng bahay ang isang napakalakas na puwersa. Sa lakas noon ay napayuko at napaluhod ako. Ganoon din ang 2 kalbong binatilyo na ang isa ay napaurong pa nga sa dingding. Nagsimula ng mag-orasyon si Cassandra. Biglang may malakas na hanging nagpalipad ng magagaang mga gamit sa loob ng bahay, subalit nakakahanga na hindi man lang natitinag ang apoy ng mga kandila at ang asin na nakapalibot sa lubid. Nagsisigaw si Wancho na parang nasasaktan. Nakatirik na ang kanyang mga mata at nag-iiba-iba ang kanyang boses. Lalong lumakas ang hangin hanggang sa magsimula na siyang maduwal. At hindi nagtagal ay nakita ko na ang ulo ng sisiw na sinasabi nila. Dumungaw na iyon sa bibig ng kaibigan ko. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan na talagang hindi ko mapaniwala ng aking nasasaksihan ng mga oras na iyon. Unti-unti nang lumalabas ang sisiw, nang biglang mabaklas ang bubong ng bahay. Napatingala kami ng mga kalbong binatilyo at nanlaki ang aming mga mata at napasigaw nang makita namin si Nympha. Nagtatayuan ang mga buhok, naghahaba ng mga kuko at nanlilisik ang mga mata. Kumalat na rin ang nakasusulasok na amoy nito sa loob ng bahay. Napatingin ako kina Cassandra subalit patuloy lang ito sa pag-oorasyon. Hindi ko hayaang mapatay niyang sisiw na yan! Papatayin ko kayo! Buhay ka pa pala? Kaya pala nawala ang bangkay mo. Magbabayad ka, Pedring! Kasalanan mo ang lahat ng to! Lumusob sa akin si Nympha. Mabilis akong nakailag. Gumulong ako ngunit kaagad niya akong nasundan. Naisip kong dapat ko siyang ilayo mula kay Wancho. Kaya naman tinawag ko siya at pagkatapos ay lumabas ako ng bahay. Walang pag-aalin lang ang sumunod sa akin ng aswang. Kinugot ko ang aking itak. Sasalubungin ko sana ang atake niya nang biglang 2 kawayan ang tumagos sa magkabila niyang dibdib.
Sumigaw ang dalawang binatilyo na tapusin ko na raw si Nympha bago pa ito makabuelo at muling makakuha ng lakas. Kaya naman tumayo na ako. Huminga ako ng malalim at inihanda ang aking sarili sa pag-atake. Nang makawala nga ang halimaw mula sa mga kawayan, dali-dali itong tumakbo papunta sa akin habang sumisigaw. Nang muli ay tumagos sa kanyang katawan ng dalawang kawayan, dito na ako hindi nagdalawang isip. Iwinasiwas ko ang itak at isang hampas lang ay bumagsak ang halimaw sa lupa. Hindi pa tayo tapos! Hihintayin ko kayo sa impyerno! Hibang! Mag-isa kang masunog doon! Umusok ang katawan ni Nympha at hindi nagtagal ay unti-unti itong tila naging itim na abo. Muli akong nakaramdam ng pananakit ng katawan at napaupo sa lupa. Habol-habol ko ang aking hininga nang marinig kong tinatawag ako ng manggagamot. Pedring, anong nangyari? Patay na! Patay na ang aswang. Si Banjo, anong nangyari sa kanya? Tapos na kayo? Oo. Halika. Hinahanap ka niya. Dali-dali akong tumakbo kahit makirot ang katawan ko. Pagpasok ko, nakaupo at tulala lamang ang kaibigan ko sa isang sulok. Bakas ang luha sa kanyang mga pisngi. Kinausap ko siya subalit hindi siya sumasagot. Tinitigan ko ang mga mata niya at napaurong ako nang makitang naging kulay abo ang itim ng kanyang mga mata. Unti-unti ring pumuti ang buhok sa gilid ng kanyang ulo. Muli ko siyang tinawag, ngunit hindi siya sumasagot. Sumigaw ako sa inis at pagkadismaya at doon ay bigla niyang tinawag ang aking pangalan. Tapos na ba, Pedring? Oo, nakaligtas pa pala sa atin yung hayop na yon. Pero wag kang maglala, natuluyan ko na siya. Mabuti naman kung ganun. Pero Wancho, ang mga mata mo, Oo. Wala akong makita at konti lang ang aking narinig. Narinig kita pero hindi ganun kalinaw. Wancho, Huwag kang umiyak, kaibigan. Wala kang kinalaman sa nangyaring ito sa akin. Ginawa mo nga ang lahat. Nailigtas lang ako. Kahit na inaaway-away kita, hindi mo ako iniwan. Maraming salamat sa iyo, Pedring. tamarin mo ako. Sana mas naging makulit na ako noong una pa lang. Kahit sana nagalit ka sa akin. Ipinagtabuyan ko sana ang mga babaeng yun. Huwag mo nagsisihin ang sarili mo. Nailigtas mo ako. Hindi ba't kausap mo naman ako? Maraming salamat muli, kaibigan. Tara, itayo mo ako at umuwi na tayo. Hindi kami pinayagan ni Cassandra. Ipagpabukas na raw namin ang pagkauwi lalo at gabi na. Madali lang daw mapapasukan ng mga elemento si Wancho dahil sa orasyon. Mas makakabuti raw kung doon muna kami. Hindi naman na nagreklamo ang kaibigan ko. At kinabukasan, umuwi kami sa kanila. Halos maglupasay ang nanay niya nang makita ang kalagayan ng anak niya. Wala akong nagawa kung hindi ang humingi na lamang ng paumanhin. Subalit paulit-ulit ring sinabi ni Wancho na siyang may kasalanan ng lahat ng iyon. Lumipas ang mga taon, hindi ko iniwan si Wancho. Natuto siya ng mga gawain kagaya ng paggawa ng mga walis. Kaya kahit bulag siya ay nakakapaghanap buhay siya ng maayos. Hindi ko rin naman siya pinabayaan sa lahat ng mga bagay. At kahit noong nakapag-asawa ako, hindi ko pa rin kinalimutan ang aming pagkakaibigan. Noong namatay ang kanyang mga magulang ay sa amin siya tumira. Subalit ilang taon lang matapos yun, nagkasakit siya. Unti-unting bumagsak ang kanyang katawan bago siya binawian ng buhay. Hindi man ako binigyan ng mga kapatid. Binigyan naman ako ng isang kaibigan na higit pa sa isang kapatid. Kung ipapanganak ako muli, pipiliin ko makilala muli kita, Pedring. At sana, sa panahon yun,
mas maging mahaba at masaya ang pagkakaibigan natin. Doon natapos ang kwentong yon ni Lolo Pedring. Lahat kami ay natahimik. Ngumiti siya ng tipid bago palihim na pinunasan ng luhang na ipon sa gilid ng kanyang mga mata. May mga pinsan akong nagtanong at humingi ng mga patunay. Hindi naman nagdalawang isip si Lolo na itaas ang kanyang damit. At doon ay nakita namin ang napakaraming peklat. Lalo na sa kanyang likuran kung saan naroon ang isang makapal at mahabang pilat na tila gawa ng isang matalas na bagay. Napakarami kong natutuhan sa kwentong yon ni Lolo Pedring. Natutunan ko na kung minsan, mas matimbang ang tunay na pagkakaibigan kung ikukumpara sa pag-ibig. Natutunan ko rin na ang tunay na kaibigan ay hindi lamang nariyan sa oras na masaya ka at maalwal ang buhay. Ang tunay na kaibigan, sasamahan ka saan man kayo mapunta. Anuman ang mangyari sa iyo, magkamali ka man ng mga desisyon. Itaboy mo man siya at kahit na maging aswang ka pa. Dito ko na po tinatapos ang liham na ito, Sir Jupiter. Maraming salamat kung mababasa ninyo at ma-feature ang kwentong ito sa inyong channel. Sana ay mas marami pang mga taong magkwento sa inyo ng kanilang mga kakilakilabot na mga karanasan sa kamay ng mga aswang.